Morning. Time check. 9:40. So, yung PV wire ko, ito. Meron akong pang measure ng amps. Measure natin si amps, ha. Oh, 2 ampere from the solar panel. Kasi hindi pa nasisinagan ng araw yung panel ko. Kasi may shade pa dun sa taas. So I'm only getting 2 ampere. Bakit negative? O sige. Balik na rin natin yung orientation dito natin. Kunin sa kabila para hindi mag-negative. Kasi baka yung mga nagtataka, ay negative yun ah. Oh, ayan. Oh. 296, 295, 295, 94. Okay. Pero going to the Elejoy, ang nire-register ni Elejoy 7 amperes. Galing, no? Pumasok sa kanya 2 ampere lang. Ang ni-register niya 7 ampere. Tapos measure natin to. Tama. So ang nilalabas ni Elejoy is 7 amperes nga. Tama naman. Ang kinakain ng load, ito kay Peito, dumiretso sa taas. Ito ang gamit ko. Ang naka-plug yung refrigerator ko ngayon. Ang kinakain na load, ay teka, baliktarin ko. Negative na naman eh. Ayaw natin ng negative. So pag ganito ang orientation natin. Ang kinakain ng load 1 ampere. So patay yung duty cycle ng compressor ko. It's 1 ampere. Oh. Ang sinusupply ni Ele 6. Okay. Tama naman. So accurate si Elejoy. Dito na ako magbe-base. Hindi na ako madalas gagamit ng clamp meter. Okay. 6 amperes. Ayan. Charging from last night. Baba, no? Sabi nila 12.8 lang. Do not go below kasi masama. Siguro kasi yung load na hinihila nila, mga maliliit lang na load. Ako kasi, ang mga pinapatakbo ko sa solar ko, refrigerator, hindi naman inverter, compressor type, yung conventional na refrigerator. And then nagpapatakbo ako ng water kettle na heater, induction din. Papatakbo rin ako ng induction cooker, Gold Star, yung 1,000, yung 2,200 maximum. Pero roughly mga hanggang 1,005 lang yung normal na ginagamit ko. Panluto namin yun, tsaka everyday na So 12.7. Minsan nga nagda-drop ako ng 10.2 eh. Tapos magsha-shutdown na lang yung system. May BMS naman to. Kaso yung BMS ko maliit. Kasi before, hindi naman to designed para sa ganitong high-powered na kargado. Kumbaga sa motor na to eh. Kargado na tong setup ko. Hindi na siya stock. Kargado na siya. So naka bore up yan, naka 59mm yan, naka
naka ano yan, naka tawag dito, naka racing cams yan. Yung mga ganun, mga naka ano yan, naka port and polish yan. Kunyari no, yung mga setup ng motor na maliliit lang pero halimaw tumakbo. Parang ganito din to. Setup ko. Makikita nyo stock system niyan before, maliit lang, rated for 500 watts lang talaga, 1000 na peto. So, eto stock pa yan. Yung panel box ko, stock yan, papalitan ko yan. Pigil pa to eh. Kumbaga sa kargado, ano to, pigil pa siya. Hindi pa niya na-deliver yung full power output kasi nag-click-clip to eh. May video ako nito. Pinatakbo ko ang induction ko dito, nag-init yung bimetallic spring. Si Peito pa lang ang gamit ko nun. Hindi ko pa ginagamit yung true rated na pangmalakasan ko. Ayan. Yan lang. Kumbaga kargadong setup. Eh, syempre, pagka stuck ka lang, matatakot ka na mag-go below kasi, ano eh, stuck lang eh. Malilit ang wire, malalayo ang tinakbo. Ito, tinan mo naman, oh. Tawag ko nga dito, hotdog. Hotdog wire eh. Ayan, oh. Kasi para siyang ano, di ba? Kasing laki na siya ng hotdog. Maliit pa nga to, 30mm lang to. Hindi pa to yung 70mm o 70mm, mas mataba dito. Tingnan mo yung terminal. Para sa mga mekaniko, ano size niyan? 17mm terminal lugs. Kaya yung mga setup na nakikita ko online na ano sila, masyado silang ano sa inverter nila na baka natatakot na sila. Sumobra na ba yung ganito? Sumobra na ba yung ganun? Makikita mo naman sa wire eh. Tignan ko pa lang yung wire papunta sa inverter, alam ko na kung gaano kalakas eh. Eto, gauge nyo kung gaano kalakas to. Mahina pa to. Ano lang to, 3.8 kilowatt maximum top speed niya, kumbaga. 337 amperes yon, 3.8 kilowatt top speed. Tapos nag-overload na to, tut. Pero pwede ko pang i-exceed yon kung maganda talaga yung mga wiring at mga ibang ano. Ito na lang. Ito na lang gamitin natin. Pangmalakasan yan. Kargado yan. Bye.